Dominant Protector. Credit to the author. 2,571-80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kinuha ni Terence ang isang random na libro at binuklat ito. As expected, hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiiyak sa laman. Ang antas ng kahirapan ng Toadfist ay simple, at ang unang galaw ay katumbas ng 1/5 ng kapangyarihan ng isang normal na martial art technique. Madali itong magsanay, ngunit ito ay walang silbi sa mga mata ni Terence. Binuklat niya ang kabilang libro at may nakita siyang katulad. Katulad lang ng sinabi ng matandang si Fuller, para itong palabas at walang praktikal na gamit. Oo. Senior Linford, mas mabuting tingnan mo itong mga basic martial arts at mental cultivation method. Sabi ni Old Master Fuller na may mapait na ngiti. Sige, sabi niya. Tumango si Terence at ibinaling ang atensyon sa iba pang martial arts at practitioners arts manuals. Ito ang 2 mantra ng aming nakatagong bahay, Fuller. Nililinang namin ang mga metal type na mantra na matatag at mabangis, at bukas at matapang. Naglilinang ako ng metal type na mental cultivation method, sabi ng matandang lalaki na si Fuller. Sina Butoy at Mitoy ay naglilinang ng pinagsamang metal type na mental cultivation method. Mapapalabas lang nilang dalawa ang kanilang pinakamataas na kapangyarihan kapag magkasama sila, ngunit mas mahina ito kapag sila lang. May mental cultivation method para magkasabay na umatake ang 2 tao. Nagulat si Terence, hindi niya masabi na ang nakatagong bahay na ito na si Fuller ay may napakagandang gamit. Ang pinagsamang pamamaraan ng puso na ito ay isang napakahiwagang pamamaraan ng puso na maipapasa lamang sa sinaunang panahon. Ang aking mga ninuno ay nagkataong nakakuha ng ilang mga kayamanan mula sa pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta, at isa na rito ang inkentasyon ng pamamaraan ng puso na ito. Sabi ng matandang master na si Fuller. Kung gayon ang pamamaraang ito ng paglilinang ng kaisipan ay maaaring magbigay daan sa lakas ng 2 tao na magkapatong at maging isang mas malakas na kombinasyon. Naunawaan ni Terence ang kahulugan ng mga salita. Masasabi mo na ngayon na silang dalawa ay Earth Class Early Phase Peak, kung gagamitin nila ang sining ng practitioner na ito ng sabay-sabay, magiging kasing lakas sila ng Earth Class Late Phase Peak, at sa kanilang pinagsamang martial arts, mas magiging malakas sila. Sabi ng matandang master na si Fuller. Ito ay talagang napakalakas. Ngunit, itong practitioner's arts ay maaari lamang gawin ng 2 tao sa parehong oras. Tanong ni Terence, nagulat. Wala bang epekto kapag naglilinang mag-isa? Tiningnan ni Terence ang sining ng practitioner, at ang unang naisip niya ay kung makakatrabaho niya si Jenny. Kung maaari, ang pinagsamang 2 ay Sky Class, kung hindi Sky Class. Pagkatapos ng lahat, pinagsamang Butoy at Mitoy ay Earth Class Late Phase Peak. Si Terence ay Earth Class Mid Phase Peak, at si Jenny ay Earth Class Early Phase. Ayon sa dami ng chi sa kanilang mga katawan, dapat ay naruroon sila. Kaya tanong ni Terence, pinipigilan ang pananabik sa kanyang puso. Kung magtagumpay siya, maaari niyang gawin ang pangatlong antas ng tableta ng maaga. Hindi lang siya makakagawa ng Icy Heart Jadestone Pill na ipinangako niya bilang Candy Girl, ngunit magkakaroon din siya ng pag-asa para sa Chi Gathering Pill. Sa napakaraming Chi Gathering Pills, makakapag-produce si Terence ng ilang Sky Class Masters. Ito rin ang dahilan kung bakit desperadong sinusubukan ni Terence na mag-recruit ng mga tagasunod nang maabot niya ang Sky Class, maaari niyang mas produce ang Earth Class Late Phase Peak Masters, at isang Chi Gathering Pill ay sapat na para makalusot sila sa Sky Class. Noon lamang makakausap ni Terence ang sinaunang antas bilang kapantay. Ang pag-iisip lamang tungkol dito ay nasasabik na sila lahat ay Sky Class Early Phase Masters, ngunit iyon ay isang malaking puwersa pa rin, kahit na sa parehong antas ng pinakamahina na sinaunang bahay o sinaunang mga sekta. Sa panahong iyon, kahit ang batong Candy Girl ay hindi na minamaliit pa kay Terence. Sigurado ba itong Rock Candy Girl, Althea, ang magiging munting mistress? Naisip ni Terence, 2 mukha. Kapag ang 2 tao lamang ang nagsasanay nito ng sabay ang kanilang lakas ay may papatong ang kanilang lakas.
Kung ang isang tao ay nagsasanay nito, kung gayon ang kalahati lamang ng lakas ng practitioner ay maaaring ipapatong sa ibang tao na hindi pa nakapagsanay nito. Ang kapangyarihan ay mababawasan ng malaki, at ang kapangyarihan ay hindi na mababawi pagkatapos na ang kalahati ng lakas ay maipatong. Sabi ng matandang master na si Fuller. Hindi mo na mababawi. Ibinigay mo ba sa ibang tao? Tanong ni Terence. Hindi, kapag huminto ka sa pag-circulate ng iyong mental cultivation method, ang chi na itinurok mo sa katawan ng ibang tao ay mawawala. Imposibleng maabsorb ito ng ibang tao. Mapait na ngumiti ang matandang master na si Fuller. Kaya't sabay-sabay kang nagsasanay ng bird gun at bird cannon. Napakaraming disadvantages kung sanayin mo ito ng mag-isa. Ang mental cultivation method na ito ay hindi para sa isang tao. Ganun ba? Medyo nadismaya si Terence. Kung gusto nila ni Jenny na pagsamahin ang kanilang lakas, kailangan nilang magsanay ng parehong pag-awit ng sabay-sabay, ngunit mahirap na ulitin ang parehong pag-awit. Oo, ngunit hindi dapat mag-alala ang Senior Linford tungkol dito. Kung tutuusin, ang isang cultivator ay maaari lamang magsanay ng isang diskarte sa puso. Ito ay palaging batas mula noong sinaunang panahon. Napakakaunting mga magsasaka na nagsasanay ng dalawang diskarte sa puso. Sinabi ng matandang master na si Fuller, ito ang tinatawag na hindi mo magagawa ang dalawang bagay sa parehong oras. Kung gusto mong magsanay ng isa pang mantra, kailangan mong iwanan ang kasalukuyan, at maaaring hindi ito maging matagumpay. Maaaring mawalan ka ng asawa at mga sundalo, at maaaring hindi mo magawa ang alinman sa mga ito. Kaya, hindi ko akalain na gagawin ni Senior Linford ang ganoong bagay bago ang kabayo. Totoo iyon. Biglang naalala ni Terence na totoo iyon. Noong tinutulungan niya sina Cheryl, Yasi, at ang iba pa na mahanap ang sining ng kanilang practitioner, naghanap siya ng maraming impormasyon ng practitioner. Dahil din sa isang practitioner ay maaari lamang pumili ng isang practitioner's art kaya hindi tinulungan ni Terence sina Cheryl at Yasi na pumili ng basta-basta. Kung tutuusin, ayos lang kung tama ang kanilang pipiliin, ngunit masama para sa kanila kung mali ang kanilang pinili. Hindi mapigilan ni Terence na mapangiti ng mapait sa naisip. Mukhang maganda ang kanyang ideya, ngunit napakahirap na isabuhay ito. Gaano man kahusay ang pag-awit, hindi ito kayang sanayin ni Terence sa kanyang sarili, lalo pa si Jenny. Ang sining ng Dragon Mastery ay ang trump card ni Terence, paano niya ito sinasayang ng ganoon? Iyon ay magiging isang pag-aaksaya lamang ng mga regalo ng Diyos. Ito ay isang joint attack martial technique na ginagamit din kasabay ng naunang mental cultivation method. Para kay Elder Linford, halatang hindi ito gaanong pakinabang. Kaya niya itong kolektahin, ngunit para sanayin ito. Umiling ang matandang si Fuller. Ito, kaya hindi ko ito dapat linangin. O sige, kalimutan mo na. Gagawin ko ito ng kopya para sa aking koleksyon, sabi ni Terence sabay wave ng kanyang kamay. Sige, sabi niya. Ang pagnanais ni Terence na kopyahin ang martial arts at practitioner's arts ay hindi sa inaasahan ng matandang si Fuller. Karaniwan, kahit na ang mga practitioner ay hindi makapagsanay nito sa kanilang sarili, gusto pa rin nilang mangolekta ng ilang martial arts at practitioner's arts. 2,572. Parang kung gaano katanda si Fuller nakipagpalitan ng maraming walang kwentang sining at diskarte sa iba, ngunit kinopya lang ni Terence ang pinagsamang sining at teknik, hindi ang mga individual. Nagdulot ito ng kaunting pagkalito sa matandang si Fuller bakit hindi kinopya ni Terence ang lahat. Ngunit ang mga iniisip ni Terence ay hindi niya mahulaan sa matandang lalaki na si Fuller na sinabi kay Betoy na gumawa ng kopya nito gamit ang isang photocopier, dahil hindi man lang ito nagtagal upang kopyahin sa high-tech na panahon na ito. Matapos makuha ang mga kopya, umalis si Terence sa Hidden House Fuller's Treasury. Kasabay nito, nakatanggap si Terence ng tawag mula kay Boss Zoo. Nakarating na siya sa entrance ng highway sa Hidden House Fuller, ngunit hindi siya pinapasok ng mga gwardya. Sandali lang. Ipinasa ni Terence ang telepono sa matandang si Fuller. Nandito na ang mga tauhan ko. Huminto sila sa entrance ng highway. Can you tell them? Oo, Senior Linford.
Mabilis na kinuha ni Old Master Fuller ang telepono at nagsabi ng ilang salita sa taong nasa kabilang panig ng telepono. Ang mga gwardya sa pasukan ng highway ay nagmamadaling pinapasok sila. Sa guest room, nakita ni Terence sina Aliyah at Boss Sue na maayos, ngunit hindi pa gising si Lorilyn. Nakahawak pa rin siya sa balikat ni Terence. Terence bro, anong meron kay Lorilyn? Tanong ni Aliyah, medyo nagulat habang nakaturo kay Lorilyn sa balikat ni Terence. Siya lang ang naglakas loob na magsalita ng ganyan sa harap ni Terence. Si Boss Sue, ang matandang si Fuller, si Betoy, at si Mitoy ay nakatayong lahat ng may paggalang. Nahimiti si Lorilyn, ngunit nakita kong kulang siya sa tulog kaya hinayaan ko siyang matulog sandali. Huwag kang mag-alala tungkol sa kanya. Sabi ni Terence. Arg! I know it. It was these two little bastards who hit me. Knocked me out. Biglang nakita ni Aliyah sina Betoy at Mitoy sa hindi kalayuan sa likuran ni Terence, sabi pa nga niya, I'm your mother, dahil sa pananabik, ngunit nang maalala na hindi siya pinayagan ni Terence na gumamit ng mga kahalayan, mabilis niyang binago ang kanyang mga salita. Gayunpaman, siya ay galit na galit, sinulat niya sina Betoy at Mitoy, gustong kainin sila ng buhay. Nagkatinginan sina Betoy at Mitoy nang walang magawa, humanga sa alaala ni Aliyah. Naalala niya ang kanilang mga mukha sa isang iglap, ngunit ang babaeng ito ay tila kapatid din ni Terence. Bakit pa niya ito kakausapin ng ganoon? Maingat na maipaliwanag ni na Betoy at Mitoy, pasensya na, hindi namin sinasadya. Hindi sinasadya. Sinadya niya. Sabi ni Aliyah. Ito. Medyo napahiya si Betoy, sinadya niya itong ginawa, ngunit magsisinungaling kung sasabihin niyang gumagawa lang siya ng palusot, at si Aliyah naman ay nagseryoso. That. I'm already Senior Linford's little brother now. We're on the same side. Makakalimutan na ba natin ang mga nangyari sa nakaraan? Maliliit na kapatid. Huminto si Aliyah, natatarantang nakatingin kay Terence. Siya ba talaga ang nakababatang kapatid mo? Oo, pero ngayon ko lang siya nakilala. Tumango si Terence. Dahil ikaw ay mga alipores ni Terence bro, natural na ikaw ay aking mga alipores ko rin. Bakit hindi mo ako tinatawag na Big Sis? Sabi ni Aliyah habang nakaturo kay Betoy at Mitoy. Hello, ate. Si Betoy at Mitoy ay ayaw magpatalo sa harapan nila, at mabilis na tumawag. Mas ganon. Tatandaan kong sinaktan mo ako noon, at hindi kita paparusahan. Pero sa hinaharap, kung may ipapagawa ako sa'yo, bilasan mo lang. Hindi tanga si Aliyah, masasabi niyang hindi normal na tao ang dalawang ito. Paano sila magiging maliliit na tao na naninirahan sa isang manor na tulad nito? Mabuti na lang magkaroon ng dalawang alipores na ganoon, mas kapaki-pakinabang sila kaysa sa Roengay na iyon. Sige, walang problema. Si Betoy at Mitoy ay naghahanap ng pagkakataon na makapagtrabaho para kay Terence, at si Terence ay walang pagpipilian kundi kunin sila kung magtatrabaho sila para sa kanyang kapatid na babae. Gayunpaman, hindi humadlang si Terence. Dahil gustong lumipat ng bahay ni Fuller sa Starfield, makabubuti para kay Betoy at Mitoy na pangalagaan sina Aliyah at Lorilyn. Mas maaasahan sila kaysa sa Coldy. Si Rowan ay hindi nang ahas na sumalungat sa kanila, ngunit hindi siya mataas sa hierarchy, at kahit si Liam ay hindi siya kayang hawakan. Mr. Linford, dinala ko sina Liam at Bawang. Nasa sasakyan sila sa entrance. Gusto mo bang makita sila? Tanong ni matandang Zoo nang matapos si Aliyah at ang magkapatid na Fuller. Oh, ikaw nagdala. Tumango si Terence at nilingan ang matandang si Fuller. Old Master Fuller, Bawang and his son are from the Fuller family. Since dinala mo sila dito, you can decide how to deal with them. Bird gun? Bird cannon? Ilibing mo sila. Medyo naiinis si Old Master Fuller sa pag-uusap tungkol kay Bawang at sa kanyang anak. Halos mawala na siya ng buhay at ibinaon ang buong tagumpay na si Fuller kasama nila. Bagamat maganda ang resulta, nagkataon lang. Kung ginamit niya si Lorilyn, matatapos na ang lahat. At ang dahilan ng lahat ng ito ay ang kasakiman ni Liam sa kagandahan ni Aliyah.
Kahit na wala si Lorilyn, hindi papabayaan ni Terence ang pamilya Fuller ng ganoon kadali kung sisirain ni Liam si Aliyah. Kaya, sa sandaling ibuka ng matandang si Fuller ang kanyang bibig, hinatulan niya ng kamatayan ang dalawang manggugulo. Mag-develop pa rin sila sa Starfield, at makakahanap na lang sila ng iba pagdating ng panahon. Oo, Lolo. Sumagot sina Butoy at Mitoy, ngunit hindi sila agad nakagalaw. Lumingon sila kay Terence. Ano sa tingin mo, boss? Ang pagsuwi ni Butoy at Mitoy ay hindi ikinagalit ng matandang master na si Fuller, ngunit labis siyang ikinatuwa. Tila ang kanyang mga apo ay hindi lamang nagsasanay tulad ng mga tulala, sila ay medyo mataktika at alam kung paano pasayahin si Terence. Makinig tayo sa matandang si Fuller, may isang lalaki na tinatawag na Theophisto sa Starfield na hindi masama, mahinang sabi ni Terence. Magiging mahusay siyang tagapagsalita kung sasanayin mo siya. Si Theophisto at Rowan ay masyadong mababa para kay Terence, at hindi niya basta-basta maaaring kunin sila bilang kanyang mga alipin. Pagkatapos ng lahat, hindi sila mga practitioner, at hindi sila kayang sanayin ni Terence. Gayunpaman, nang makitang tinutulungan nila siya, Aliyah, at Lorilyn sa panahong ito, nagpa siya si Terence na bigyan sila ng kaunting tulong. Oo. Sinundan ni Butoy at Mitoy ang kanilang amo upang maghukay ng butas para mailibing ang lalaki, habang naalala ng matandang si Fuller ang pangalan ni Theophisto sa sinabi ni Terence. Tungkol sa Hidden House Hale. Ang matandang si Fuller ay nag-aalala sa reaksyon ng Hidden House Hale. Kung tutuusin, ang Starfield ang dating teritoryo nila. Coldy, sabihin sa kanya na bumalik sa lungsod ng Stonegate. Kung ayaw niyang umalis, sabihin sa kanya na hiniling ko sa kanya. Mahinang sabi ni Terence. 2,573. Oo, Senior Linford. Ang matandang si Fuller ay natuwa sa suporta ni Terence. Akala niya ay hindi na sila masyadong susuportahan ni Terence bago siya magpakita ng sapat na sinseridad, ngunit tila talagang suportado niya ang Hidden House Fuller. Ang negosyong iyon sa Starfield, isang bahagi ng kita, dapat ko bang ipadala ito sa account ni Mr. Linford ng regular, o? Ayos lang, i-donate mo na lang sila sa orphanage sa Starfield. Sabi ni Terence sabay wave ng kamay. Hindi niya kailangan ng pera, kaya maaari rin niyang i-donate ito kay Akira at hayaan siyang mapabuti ang orphanage. Sige, sabi niya. Tumango ang matandang si Fuller nang hindi gumagawa ng ingay, na inaalala ang pangalan ng isang ulila sa kanyang puso. Siya ay isang makaranasang tao, at natural na hulaan na si Terence ang nag-aalaga sa orphanage na ito at inilalagay ito sa ilalim ng proteksyon. Hindi nagtagal, bumalik sina Butoy, Mitoy, at Boss Zoo. Tila naalagaan na nila si Liam at ang kanyang anak. Senior Linford, hindi mo na makikita ang 2 taong ito. Maingat na sinabi ni Butoy. Sige, Kuya Zoo, magpakilala ka. Maaari mo silang bantayan kapag nasa Starfield ka. Sabi ni Terence, nakatingin sa kanya. Nagnganga ang mga ngipin ni Elder Zoo. Alam niya na kung ilantad niya ang kanyang pagkakakilanlan dito, nangangahulugan ito na tuluyan na siyang tumalikod sa Hidden House na sina Hale at Irving, ngunit wala siyang pagpipilian. Kung hindi niya ipinakita ang tunay niyang nararamdaman, haantong siya kay Liam at Bawang. Kuya Zoo, ako ay mula sa Hidden House Hale. Ako ay nasasakupan ni Mr. Linford. Nagpakilala si Elder Zoo. Oh, someone from the Hidden House Hale. Nagulat si Old Master Fuller, hindi niya akalain na si Boss Zoo ay magiging isang taong ganoon. Pupunta sila sa Starfield para makipag-away sa Hidden House Hale, at ngayon na si Boss Zoo ay nagtatrabaho para kay Terence. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi kaya nagpa siya na ang Hidden House na si Hale na sumama kay Terence? Ngunit hindi pa niya ito narinig. Siyempre, sa harap mo, subordinate lang ako ni Mr. Linford. Wala akong kinalaman sa Hidden House Hale. Ipinaliwanag ni Elder Zoo nang makita niyang tulala ang matandang si Fuller. Oh! Tumango si Old Master Fuller, naiintindihan ang relasyon ni Terence at Boss Zoo. Lumalabas na hindi kinatawa ni Boss Zoo ang Hidden House Hale, at wala silang masyadong relasyon. Sige, kung wala nang iba, I'll take my leave. You guys can use my name to develop your business in Starfield. I believe Coldy will back off. Sabi ni Terence.
Okay, Senior Linford, pakiusap. Gusto ng matandang Fuller na manatili si Terence para sa hapunan, ngunit tila walang intensyon si Terence. Naayos na ang deal, pero basta pumayag si Terence na gamitin ng Hidden House Fuller ang pangalan ni Terence. Ang pangalan ni Terence ay isang gintong signboard, hindi ba iyon ang pinagkakatiwalaan ng Hidden House Han? Tumango si Terence at dinala sina Aliyah at Lorilyn palabas ng Hidden House Fuller kasama si Boss Zoo. Marami pa siyang gustong itanong kay Boss Zoo, at ayaw niyang magtagal. Siyempre, ayaw niyang marinig siya nina Aliyah at Lorilyn. Aliyah, iuuwi na kita. Tanong ni Terence pagkasakay sa kotse. Okay. Si Aliyah ay napakahusay na kumilos sa harap ni Terence. Si Boss Zoo ang nagmaneho, si Terence ay nakaupo sa passenger seat, at si Aliyah ay tumingin kay Lorilyn sa likod. Dahan-daw ang humandar ang sasakyan palabas ng bahay ng Fuller's Manor. Nagtataka si Aliyah bakit tinawag niya ang kanyang sarili mula sa Hidden House na Hale. Anong uri ng pamilya ang Hidden House Hale? Nakakabilib ang tunog nito. Hindi ba't isa lamang siyang basahan at buto? Gayunpaman, hindi niya may tanong kung ayaw magpaliwanag ni Terence. Na-curious lang siya nang sabihin ni Terence, Aliyah, huwag mong sabihin kay Lorilyn ang nangyari ngayon. She's innocent, I don't want her to be exposed to these things. Nababaliw na si Aliyah anong ibig niyang sabihin, hindi na siya inosente. Maaari itong marumi sa kalooban. Masaya siya na mabait si Terence kay Lorilyn, ngunit sa parehong oras, hindi siya masaya. Iba ka kay Lorilyn, boss ka dati, normal lang sa'yo na pumutol ng mga tao gamit ang kutsilyo, pero hindi ka nagpakita ng kahit anong ekspresyon nang makita mong inilibing sina Liam at Bawang, kaya may mga bagay na dapat mong malaman. Patuloy ni Terence. Oh. Tuwang-tuwa si Aliyah, hindi ba ibig sabihin mas marami siyang alam na sikreto? Tapos parang mas makapangyarihan ako kay Lorilyn. Sa isiping iyon, muling naging masaya si Aliyah. At saka, huwag kang magsabi ng kahit ano tungkol sa pagkakakilanlan ni Elder Zoo. Hayaan mo lang siyang protektahan si Lorilyn. Sabi ni Terence. Sige, sabi niya. Nadama ni Aliyah na siya ay nasa hustong gulang na ngayon, at maaari niyang kausapin si Terence bilang isang kapantay, hindi ba nangangahulugan na mayroon siyang pagkakataon. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Aliyah. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit parang hindi natural ang itsura mo? Lumingon si Terence kay Aliyah, nalilito. Wala lang, iniisip ko lang na pinagkakatiwalaan ako ni Terence bro, sikreto ko ito. Sabi ni Aliyah. Oh. Tumango si Terence, hindi masyadong nag-iisip tungkol dito. Malapit ng mag-oras, kaya hindi na siya tinatrato ni Terence ng hapunan. Binuhat niya si Lorilyn sa kanyang pwesto, ibinaba, at umalis kasama si Boss Zoo. Medyo nadismaya si Aliyah, gusto niyang gisingin si Lorilyn, ngunit hindi niya nakita si Terence sa pagkakataong ito. Talagang madidismaya siya kapag nagising siya at nalaman. Kilalang kilala ni Aliyah si Lorilyn, hindi niya ito sinabi, ngunit nami-miss niya si Terence araw-araw, umaasa na pupunta siya sa Starfield upang bisitahin sila. Kaninang hapon, sinabi sa kanya ni Aliyah na nasa paaralan si Terence at hinahanap sila, at tuwang-tuwa si Lorilyn na namumula ang kanyang mukha. Tila may tatago lang niya ito kay Lorilyn. Hindi niya alam kung anong klaseng dahilan ang gagawin niya para ipaliwanag ang nangyari noon. Sumakit ang ulo ni Aliyah. Tanging sina Terence at Boss Zoo lang ang naiwan sa kotse, at lumingon si Terence kay Boss Zoo. Tell me, what's up with Lorilyn? Si Lorilyn ay anak sa labas ni Glade Hale, ngunit ang Hidden House na si Hale ay pinahahalagahan ang mga lalaki kaysa sa mga babae, kaya't si Glade ay walang pakialam sa kanya. Upang hindi magalit ang kanyang asawa, gusto pa niyang patayin siya at ang kanyang ina. Gayunpaman, nagkataon, nalaman niya na si Lorilyn ay may katawan ng isang hurno ng tao, at sa pamamagitan ng isang mabuting tao, siya ay maaaring maging isang mabuting tao, kaya't siya ay maaaring maging isang mabuting tao, si Colton. Sa panig ni Lorilyn na protektahan siya, tinuturuan niya si Lorilyn kung paano linangin ang paraan ng paglilinang ng furnace, huminto si Elder Zoo at sinabi sa kanya ang buong katotohanan. 2,574. Tumango si Terence, ang mga bagay ay hindi masyadong malayo sa nahulaan niya.
Ano ang gustong gawin ni Lorilyn pagkatapos maging furnace? Ano ang sinusubukang gawin ni Glade? Alam mo, magkatulad ang Hidden House Hale at Hidden House na si Fuller, wala silang Sky-class master, at nasa ilalim ng mga nakatagong bahay. Hindi sapat ang pagpapakasal lang sa bahay New York, laging pangarap ng Hidden House Hale na lumago at makahanap ng backer para sa kanilang pamilya. Kaya, kapag nagtagumpay siya, ibibigay siya sa isang binata mula sa isang sinaunang sekta bilang isang sisidlan ng pagtatanim, sabi ni Elder Zo. Nakikita ko. Tumango si Terence. Hindi nakakagulat na ang Hidden House na si Hale ay ayaw kumampi sa kanya at patuloy na lumalaban sa kanya. May trump card sila. Ngunit hindi ito nakakagulat, ang sinaunang straight bakang ay walang halaga kumpara kay Terence. Gayunpaman, ang mga tao ng Hidden House Hale ay lahat ay maikli ang paningin at napabayan ang rate ng paglago ni Terence. Si Terence ay nagawang pumunta mula sa isang Golden Class Master na nasugatan ni Uncle Zo patungo sa isang Earth Class Mid-Phase Peak na maaaring pumatay sa Sky Class Master sa maikling panahon. Ang growth rate na ito ay kamangha-mangha. Maaaring hindi kasing lakas ng sinaunang antas ngayon si Terence, ngunit paano naman pagkaraan ng ilang sandali? Kung alam nila ang tungkol sa plano ni Terence na magmas-produce ng Sky Class Masters, hindi sila mag-iisip ng ganoon. Pinoprotektahan mo si Lorilyn. Bago nila siya hawakan, sabihin mo sa akin. Sabi ni Terence. Okay, Mr. Linford. Hindi maintindihan ni Elder Zo kung bakit wala pang ginagawa si Terence sa Hidden House Hale. Sa mga kakayahan ni Terence, hindi ba't ilang minuto lang? Ang hindi niya alam ay bagamat kayang sirain ni Terence ang Hidden House Hale, kakailanganin pa rin ito ng maraming pagsisikap. Isa-isa lang niya silang ma-attack, at kapag naramdaman ng iba pang mga nakatagong bahay na may sama ng loob kay Terence na naging banta si Terence, magsasama-sama sila at lalabanan si Terence hanggang kamatayan. Sa oras na iyon, hindi ito magiging kasing simple ng isang buhay at kamatayan na pakikibaka. Alam ni Terence kung gaano siya kalakas. Maaari niyang tambangan ang isang Sky Class, ngunit ang pagharap sa ilang Sky Class Masters ay pagpapakamatay. Ngayon, hanggat hindi ganap na lipulin ni Terence ang kanilang pamilya, hindi sila magsasama-sama. Lahat sila ay may kanya-kanyang plano, at walang sino man ang gustong maglagay ng higit na pagsisikap na labanan si Terence at mapatay ni Terence. Kaya, pinanatili nila ang isang maisla na balanse. Ang kailangang gawin ni Terence ay mapanatili ang balanseng ito at makakuha ng maraming nakatagong bahay na kakampi sa kanya hanggat maaari. Kung kaya niyang gawing kaibigan ang mga kaaway, gagawin niya iyon. Kung hindi niya magagawa, hindi siya gagawa ng hakbang sa kanila hanggat hindi siya nagkaroon ng lubos na pagtitiwala. Kamusta ang mga sugat ng kapatid mo? Mahinang tanong ni Terence. Kung gusto niyang sundan siya ni Kuya Zo, kailangan niyang bigyan siya ng kapalit. Ang pinsala ni Second Zo ay isang pagkakataon. Kung mapapagaling siya ni Terence, susundan ni Elder Zo si Terence ng buong puso. Siya. Nanlamig ang mukha ni Boss Zo sa tanong ni Terence, puno ng pagtataka at hindi makapaniwala ang kanyang mga mata. Pangalawang kapatid. Baldado na siya ngayon, kaya ang ibig sabihin ni Mr. Linford ay maghanap tayo ng angkop na pagkakataon. I'll treat him. Terence nodded. Do your best. Tutulungan ko si Zo na madagdagan ang lakas niya. Hindi imposibleng maabot niya ang Mystic Lake Phase Peak. Hindi inakala ng nakatatandang Zo na gagamutin talaga ni Terence ang mga sugat ng kanyang kapatid. Hindi lang iyon, gusto niyang itaas din ang lakas ng kanyang kapatid sa Mystic Lake Phase Peak. Ito ay magandang balita. Kailangang malaman ng isa na ang unang plano ni Elder Zo ay ayusin ang mga meridian ng kanyang pangalawang kapatid at hayaan siyang bumalik sa landas ng isang practitioner. Ang pangako ni Terence ay higit pa sa kanyang inaasahan, at sa unang pagkakataon, nagkaroon siya ng gana na sundan si Terence. Salamat, Mr. Linford. Kinawian ni Terence ang kanyang kamay. Dapat mong masabi na hindi ko kailanman pinagmalupitin ang sinumang tunay na nagtatrabaho para sa akin. Maging ang karaniwang bahay na Lane o bahay Wo, o ang Hidden House Han o bahay Pitts, lahat sila ay nakatanggap ng mga benepisyo. I understand. Don't worry, Mr. Linford. From now on, the two of you will be at your beck and call.
Tuwang-tuwang sabi ni Elder Zu. Hehe, may dala pa akong maliit na chi gathering pills kung gusto niyang makapasok sa Earth class, hindi imposible. Depende yan sa performance mo sa hinaharap, ngumiti si Terence. Naiintindihan ko. Tuwang-tuwang sabi ni Elder Zu. 2 bulaklak ang namukadkad, at sa itaas, inilagay ni Aliyah si Lorilyn sa kama. Hindi nagtagal, nagising si Lorilyn. Kanina pa siya natutulog, at nabawi na ang kanyang enerhiya. Natarante siyang umupo at tumingin sa paligid, nagulat. Anong ginagawa ko sa bahay? Kinusat ni Lorilyn ang kanyang mga mata para siguraduhin gising siya at wala siyang nakikitang mga bagay. Aliyah sis. Are you there? Lorilyn, gising ka na. Mabilis na pumasok si Aliyah sa kwarto. Ako. Nakatulog. Tumingin si Lorilyn sa kanya nang may pagdududa. Aliyah sis, di ba nasa school tayo? Naalala ko. Andito si Terence bro. Dapat ba tayong pumunta sa gate ng school para hanapin siya? Nasaan si Terence bro? Og. Sumasakit ang ulo ni Aliyah habang nakatingin kay Lorilyn. Hindi pa niya masabi sa kanya ang totoo, ngunit malinaw na ayaw ni Terence na masangkot siya sa karahasan. Ganito, hindi ba tayo pupunta sa gate ng school para hanapin si Terence bro? Hindi si Terence bro, si Liam ang nakadisguise. Gusto niya tayong maghiganti, at pagbukas namin ng pinto ng kotse, pinatalsik ka ng mga alipin niya, kaya nakipag-away ako sa kanila. Lorilyn, alam mo kung paano ako naging magaling sa mga punks na ito, I'm pretty good deal with these punks. Ganun ba? Nagulat si Lorilyn at nadismaya na hindi talaga dumating si Terence, grabe talaga ang mga taong iyon. Nasaktan ka ba? Hindi, napakahina nila sa harap ng Kuya Aliyah mo. At pagkatapos ay binugbog ko sila at tumakas, sabi ni Aliyah, at pagkatapos ay nakita kitang nahimatay, kaya binuhat kita pa uwi. Nahimatay siya. Carry me. Nakauwi ka na. Nanlaki ang mga mata ni Lorilyn na hindi makapaniwala. Aliyah sis, bakit hindi mo ako pinabalik sa school o sa infirmary? Hindi ba mas madali iyon? Medyo malayo pa ang pagitan ng neighborhood namin at ng school. Can you carry me that far? 2,575. Og. Napagtanto ni Aliyah na ang kanyang mga salita ay hindi masyadong makatotohanan. Wala itong katuturan, dapat ay bumalik na sila sa paaralan o sa infirmary tulad ng sinabi ni Lorilyn, bakit umuwi? Hindi pa tapos ang school. Ngunit sa kabutihang palad, medyo matalas ang utak ni Aliyah, mabilis siyang nakaisip ng isang plano. Oo, si Lolo Zu iyon. Si Lolo Zu ay nag-scrap pick malapit sa paaralan, kaya't humingi ako ng tulong sa kanya. Kaming dalawa ang naghatid sa iyo pabalik. So ganyan yan. Tumango si Lorilyn, naniwala sa mga salita ni Aliyah. Kung tutuusin, alam niya na madalas na pumupunta si Boss Zo upang mamulot ng mga scrap malapit sa paaralan. Kung gayon, kailangan kong magpasalamat ng personal kay Lolo Zo. Dahil doon, tatayo na sana si Lorilyn at hanapin ang nakatatandang Zo. Siya ay isang napakagalang na babae, at dahil tinulungan siya ng nakatatandang Zo na buhatin siya pabalik, si Lorilyn ay natural na hindi magpapanggap na hindi niya alam. Huwag kang pumunta. Tumalon si Aliyah kausap ng boss si Terence sa ibaba, saan niya ito hahanapin. Anong meron? Aliyah sis. Napatalon si Lorilyn nang makita ang reaksyon ni Aliyah. May bisita si Lolo Zo. Sabi ni Aliyah. Isang bisita. Si Lorilyn ay mas kakaiba. Nakilala niya si Kuya Zo sa loob ng maraming taon, ngunit wala siyang narinig na kaibigan. Parang ang mga bisita lang sa bahay niya ay siya at ang kanyang ina, di ba? Kaya hindi namamalayan ni Lorilyn na ang kanyang ina ay nasa pamilyang Zo, kaya sinabi niya, okay lang. Wala akong pakialam na magpasalamat sa iyo. Aliyah sis, alis na ako. Nakita ni Aliyah na aalis na si Lorilyn at mabilis siyang hinayla pabalik, huwag kang aalis, huwag kang pumunta, wala si Lolo Zo, nasa ibaba siya kausap si Terence. Hindi sinasadyang nasabi ni Aliyah ang pangalan ni Terence. Nandito si Terence bro.
Nasa baba ba siya? Huminto si Lorilyn, lumingon kay Aliyah. Hindi. Ang ibig kong sabihin, si Lolo Zo ay namumulot ng mga basura sa kagubatan sa ibaba. Mabilis na binago ni Aliyah ang kanyang mga salita, ngunit ang pagbigkas ay medyo magkatulad. Nami-scrap si Lolo Zo sa kagubatan sa ibaba. Nanlaki ang mga mata ni Lorilyn, may isang maliit na kagubatan sa ibaba. Walang kagubatan sa aming lugar, tama ba? Ha, nagkamali ako. I mean yung garden sa neighborhood. Sabi ni Aliyah. Isang maliit na hardin. Lalong naguluhan si Lorilyn. Ang maliit na hardin ay may mga tao mula sa kumpanya ng real estate na nililinis ito araw-araw. Saan may kukunin? Madalas mag-scrap pick si Lorilyn kasama si Elder Zo, at alam niya kung may mapupulot ka sa hardin. Walang saysay ang sinabi ni Aliyah. Ito. Hindi ko alam. Hindi inisip ni Aliyah na si Lorilyn ay napakadaling dayin, hindi niya ito itatago kung alam niya. Sasabihin lang niya na nandito rin si Terence, at tutulungan niyang talunin si Liam. Ngunit hindi naisip ni Aliyah na ang gusto lang niyang gawin ay pasimplihin ang mga bagay upang pagtakpan ang karahasan ng kasinungalingang ito ay pahirap ng pahirap pagtakpan. Kinailangan niyang gumamit ng 10 pangungusap upang pagtakpan ang isang kasinungalingan, at ito ay napakagulo. Sa huli, hindi na rin niya ito kayang pagtakpan, kaya kailangan niyang tumigil. Aliyah sis, may tinatago ka ba sa akin? Naghinala si Lorilyn. Tumayo siya at lalabas na sana ng kwarto. Pupunta ako sa balkonahe at tingnan kung ano ang ginagawa ni Lolo Zo. Sige, Little Lorilyn. Don't go. Sasabihin ko lang sa'yo ang totoo. Nakita ni Aliyah na papunta si Lorilyn sa balcony, at alam niyang malalantad sila. Ang malaking Cherokee ni Terence ay nakaparada sa ibaba, at tiyak na makikilala ito ni Lorilyn. Imbes na siya na mismo ang makakita nito, mas mabuting sabihin na lang niya sa kanya. Aliyah sis. May tinatago ka talaga sa akin. Medyo nagulat si Lorilyn, hindi niya akalain na magsisinungaling talaga si Aliyah sa kanya. Buntong hininga, sa totoo lang, si Terence bro ang nagligtas sa atin at natalo si Liam at ang iba pa. Kung hindi ko kayang talunin ang napakaraming tao kahit gaano pa ako kagaling sa pakikipaglaban. May hinahanap lang daw si Terence bro kay Lolo Zo, kaya pumunta si Lolo Zo sa kotse niya para kausapin. Natakot ako na ma-disappoint ka kapag hindi mo siya nakita, kaya hindi ko sinabi sa'yo. Paliwanag ni Aliyah. I see. Lorilyn lowered her eyes in disappointment. Siya. Ayaw akong kausapin. Hindi, Lorilyn, ano ang iniisip mo? Hindi alam ni Aliyah kung matatawa ba siya o maiiyak. See, I told you I will not tell you. You'll be disappointed if I tell you. Sa totoo lang, ayaw ni Terence bro na gisingin kita ng kusa. Nakita niyang kulang ka sa tulog kanina, kaya sinabi niya sa akin na hayaan mo akong matulog ng konti hanggang sa natural na magising ka. I care so much about you. Talaga. Si Lorilyn ay lumalabas kasama si Boss Zo upang mamulot ng mga scrap sa gabi, at kailangan niyang gawin ang kanyang takdang aralin kapag siya ay bumalik, kaya totoo na hindi siya sapat na tulog. Si Terence ay isang doktor din, kaya hindi mahirap para sa kanya na mapansin. Siyempre totoo. Tumango si Aliyah, plus, hindi mo alam kung gaano kaingat si Terence bro, dinadala ka hanggang dito. Hindi kanya hinayaang hawakan dahil natatakot siyang magising ka. Naiinggit ako sa kanya. Biglang namula ang maliit na mukha ni Lorilyn, at naalis ang kabiguan noon, at bigla siyang naging masaya muli. Kung gayon, bakit hindi mo sinabi sa akin, Aliyah sis? I'm quite happy. Hihihi, naantig ang puso ni Little Ju. Sabi ni Aliyah, nakatingin sa nahihiyang mukha. Pero dahil gising ka na at hindi pa umaalis si Terence bro, bakit hindi mo siya tawagan at yayain na sumampa? Paakyatin mo si Terence bro. Tatawagan ko. Medyo naantig si Lorilyn, ngunit sinabi pa rin niya, hindi ba masama iyon? Si Terence bro ay wala na, hihilingin kung bumalik siya. Hindi ka pa ba aalis?
Umalis siya kanina kasi hindi ka nagigising at hindi niya alam kung kailan ka matutulog kaya nauna siyang umalis. Pero iba ngayon, gising ka na. Sabi ni Aliyah. Iyon. Hindi masyadong maganda, hindi ba? Ako. Nahihiya ako. Nahihiyang sabi ni Lorilyn. Ano ba ang dapat ikahiya? Si Aliyah ay sumimangot, Lorilyn, hayaan mong sabihin ko sa iyo si Terence bro ay napakaraming magagandang babae sa paligid niya. Kung hindi ka magsisikap at mahawakan ang mga ito, ikaw ay maaalis at magsisisi sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Sa madaling salita, gusto mo bang maging malungkot gaya ni Auntie habang buhay? Ako. Si Lorilyn ay nalilito at nag-aalala. Oo, nag-iisa ang kanyang ina sa buong buhay niya, at nagustuhan niya si Terence. Kung hindi niya makakasama si Terence, hahantong ba siya sa kanyang ina? 2,576. And think about it, relationships are built bit by bit. Hindi mo naman basta-basta mapapantasyahan at hayaan mo na lang uminit bigla, di ba? Hindi makatotohanan. Wala kang maraming pagkakataon na makita si Terence bro pa rin, sabi ni Aliyah. Kung hindi ka magmadali at i-grab ang pagkakataon, kailan mo pa siya makikita? Kung mas nakikita mo ngayon si Terence bro, mas mag-iinit ang iyong relasyon, at sa paglipas ng panahon, makukuha mo ito. Ngunit kung hindi mo siya makikita, mawawala ang pagkakataong iyon. Ay, ganun ba? Naisip ito ni Lorilyn, at parang may katuturan ito, kaya tumango siya at nagdesisyon. Kung gayon. Pagkatapos ay kukunin ko si Terence bro na lumapit at umupo sandali. Tama, nagpapasalamat ka lang. It's not a big deal. Sabi ni Aliyah. Nakahinga ng maluwag si Lorilyn matapos itong marinig. Dapat ba akong tumawag ngayon? Teka, kailangan mo pang maghanda. Sabi ni Aliyah, napatigil siya. Maghanda? Ano pa ba ang kailangan kong ihanda? Tiningnan siya ni Lorilyn ng kakaiba. Siyempre, naghahanda akong lumikha ng isang hindi maliwanag na kapaligiran. Sa ngayon, malamang na kapatid ka ni Terence bro, kaya sa tingin ko dapat mong baguhin ang isip niya at ipalagay sa kanya na hindi ka na maliit na babae. Sabi ni Aliyah. Ito. Paano ko gagawin? Namumula si Lorilyn habang nagtatanong. Medyo nakakahiya, pero sumang-ayon siya sa sinabi ni Aliyah. Noon pa man ay tinuring siya ni Terence na parang nakababatang kapatid, ngunit hindi ganoon ang iniisip ni Lorilyn. Gusto na niya si Terence, at ayaw niyang maging isang maliit na kapatid lang. Look at you. Nakakot ka pa sa bahay. How can that highlight your exquisite figure? Sabi ni Aliyah habang hinuhubad ang jacket ni Lorilyn. You should wear less at home. You have to make Terence bro think that you're a girl and not a little girl. You have to show off your body. Ngunit, hindi ba ito masyadong maliit? Hinubad ni Lorilyn ang kanyang jacket. Tank top na lang ang natitira niya. Ito ay isang low-cut na tank top na nagpahiya sa kanya. Bata. Ang dami. Umiling si Aliyah. Hindi, kailangan mong habarin. Tanggalin mo rin yung bra mo. Ano? Tumalon si Lorilyn, hindi sinasadyang tinakpan ang kanyang dibdib habang umuutal, bra. Bra din. Yeah. You need to know what hazy beauty is. You don't need a bra, you wear a thin tank top instead. This way, you'll be full of hazy beauty. Siguradong magugustuhan ito ni Terence bro. Sabi ni Aliyah. Ito. Sa tingin ko ay hindi natin dapat. Si Lorilyn ay isang napakapayat na babae, paano niya magagawa ang ganoong katapangan? Bakit hindi? Dapat. Binabago mo rin ang impresyon ni Terence sa kanyang kapatid sa pamamagitan ng paggawa nito. Magugulat siya hindi maaaring maging ganoon ka-sexy ang kapatid ko. Sabi ni Aliyah. Hindi pa rin makapagdesisyon si Lorilyn. Kalimutan na natin ang bra ngayon. Pwede ba natin sa susunod? How can you do it next time? Paano ba naman ito, maghuhubad din ako ng damit at bibigyan kita ng demonstrasyon.
Sasamahan kita para hindi ka masyadong malungkot. With that, Aliyah took off her jacket and put her hands under her shirt, take off her bra and throw it aside. See, I've already demonstrated it. Bakit hindi mo hinuhubad? Sa katunayan, may sariling plano si Aliyah. Hindi niya gustong makipag-away kay Lorilyn para sa anumang bagay, ngunit si Terence ay nagkaroon ng higit sa isang kasintahan, tama ba? Kung naging girlfriend ni Terence si Lorilyn, makakabili rin siya ng isang libre, di ba? Ngunit ang kondisyon ay kailangang magkaroon ng magandang impresyon si Terence sa kanya bago niya ito maibigay sa kanya. Kung hindi, kung si Lorilyn ay na-promote sa isang kasintahan, siya ay magiging isang kapatid na babae pa rin. Iyon ay magiging malungkot. At kaya, nagpasya siyang baguhin ang impresyon ni Terence sa kanya, na ginawa siyang sexy na babae mula sa isang maliit na babae. Aliyah sis, ikaw. Hindi mo na ako kailangang samahan pa. Ang sakripisyo ni Aliyah ay humipo kay Lorilyn. Siya ay isang tagalabas, at kung hindi niya gagawin, hindi niya ba siya pababayaan bilang taong sangkot? Sa pag-iisip na iyon, nagdikit ang ngipin ni Lorilyn at itinapon din ang kanyang bra. Ang kanyang tank top ay iba sa short ni Aliyah kahit na masyadong mababa ito, at ang kaunting paggalaw ay makikita ang maliit na puting kuneho sa kanyang dibdib na nagpapahiya sa kanya. Ito ay hindi pa rin maganda, tama? Tiningnan ni Lorilyn ang sariling dibdib at pagkatapos ay kay Aliyah, mas secure ang sa iyo kaysa sa akin. Paano kung magpalit din ako ng sando? Anong ibig mong sabihin sa pagbabago? Galit na sabi ni Aliyah. Sinabi ko sa iyong ipakita mo kay Terence ang side ng dalaga mo, hindi sa akin. Bakit ka nakikipagkompetensya sa akin? Naisip ito ni Lorilyn at sumang-ayon na ipakita na ito ni Aliyah, kung hindi pa rin niya magagawa, hindi ba niya siya pababayaan? Sige, tatawagan ko si Terence bro ngayon. Gayunpaman, malamang na kinakabahan si Lorilyn. Ginamit niya ang isang kamay para tumawag sa telepono, habang ang isa naman ay nakahawak sa kwelyo ng kanyang maliit na vest, hindi hinayaang malantad ang sarili. Tiningnan ni Aliyah kung gaano kaingat si Lorilyn, at nakaramdam siya ng kawalan. Nasiyahan na siya sa puntong ito, at kailangan lang niyang dahan-dahan. Kausap ni Terence si Boss Sue nang tumunog ang kanyang telepono. Tiningnan ni Terence ang caller ID, ito ang numero ni Lorilyn. Pagkatapos mag-high school sina Aliyah at Lorilyn, binili rin ni Terence si Lorilyn ng telepono, ngunit bihira niya itong gamitin. Little Lorilyn. Sagot ni Terence. Terence bro? Ako ito? Inisip ni Lorilyn ang kanyang gagawin mamaya at medyo napahiya. Medyo nahihiya ang boses niya. Lorilyn, gising ka na. Hindi akalain ni Terence na madyay gising si Lorilyn ng ganoon kabilis. Oo, gising na ako. Salamat, Terence bro, sa pagligtas mo sa amin ni Aliyah sis, at sa paghatid sa akin. Sa bahay. Terence bro, aalis ka na. Bulong ni Lorilyn. Nasa baba pa ako. Dahil gising ka, pupuntahan kita. Paanong hindi maintindihan ni Terence ang kahulugan sa likod ng mga salita ni Lorilyn? Ngumiti siya at hindi umimik. Direkta niyang hiniling na makita si Lorilyn. Hihintayin kita sa bahay. Tuwang-tuwa si Lorilyn. Hindi man lang siya nagsalita at dumating si Terence. Sige, hintayin mo ako dito. Gigising ako maya-maya. Binaba ni Terence ang tawag at bumaling kay Boss Sue. May supermarket ba sa neighborhood na ito? Bumili ka ng prutas at bisitahin sina Lorilyn at Aliyah. 2,577. Sige, pupunta ako ngayon. Sa panlabas, si Elder Zoe ay isang scavenger, ngunit hindi siya mahirap. Ilang sandali pa, bumalik si Boss Sue na may 2 bag sa kanyang mga kamay. Tiningnan ni Terence isang bag ay papaya at ang isa ay gatas. Hindi nakaimik si Terence. Bumisita siya sa 2 babae, at ibinigay nila ito sa kanya. Hindi ba ito magdudulot ng hindi pagkakaunawaan? Paanong hindi malalaman ni Terence na ang mga papaya na may gatas ay mga pagkaing pampalakas ng dibdib? Hindi magkaintindihan sina Aliyah at Lorilyn kung gagawin niya iyon.
Nang makita ang ekspresyon ni Terence, medyo nag-alala si Boss Zoo, Mr. Linford, sa supermarket, nakita ko na papaya lang ang itinuturing na sariwa. Hindi naman ganoon ka-fresh ang ibang prutas, kaya bumili ako ng isa pang kahon ng gatas. Maliit ba? Hindi mo alam ang tungkol sa dalawang bagay na ito. Tumingin si Terence sa kanya, ngunit hindi niya akalain na ang isang matandang bachelor na tulad niya ay magkakaroon ng oras para mag-aral ng breast enhancement. Umiling siya, kalimutan mo na, maliit lang. Dapat bumili ka man lang ng ibang prutas, di ba? Ang gatas ng papaya si Terence ay mapapahiya kung gagawin niya iyon, ngunit hindi masyadong halata kung ihalo niya ito sa ibang bagay. Gabi na, kaya wala masyadong sariwang prutas. Tsaka hindi naman masama ang mga ubas. Bagamat bulok ang ilan, maaari tayong pumili ng mabuti. Dapat pa ba akong pumili? Mabilis na sabi ni Kuya Zoo. Pumunta ka. Tumango si Terence. Kaya, pumunta si Kuya Zoo para bumili ulit ng ubas. This time, medyo natagalan, at bumalik siya na may dalang isang bag ng ubas. Mr. Linford, yun lang ang napili ko, okay lang ba? Sige, let's go. Bibisitahin ko sina Lorilyn at Aliyah, umuwi na kayo at magpahinga. Nilock ni Terence ang sasakyan at sumama sa kanya sa itaas. Okay, Mr. Linford. Si Elder Zoo ay bumalik sa kanyang sariling bahay, at si Terence ay pumunta sa silid nina Lorilyn at Aliyah, kumakatok sa pinto. Maya-maya, bumukas ang pinto, and it was Aliyah. Tinatakpan ni Lorilyn ang kanyang dibdib, hindi binubuksan ang pinto. Hindi alam ni Aliyah kung tatawa ba siya o iiyak, gumagawa siya ng pagkakataon para sa kanya, at napakakoy niya. Terence bro, nandito ka na. Sabi ni Aliyah, natutuwang makita siya. Oo, dahil gising na si Lorilyn at hindi pa ako umaalis, bumalik ako para tingnan. Binili ko kayo ng ilang prutas, tumango si Terence. Little Lorilyn, hindi mo ba kukunin? Kukuha ako ng tsinelas kay Terence bro. Namilog ang mga mata ni Aliyah habang nag-iisip ng paraan. Hindi ba hawak ni Lorilyn ang kanyang dibdib? Saka hindi ko hahayaang takpan mo ako. Hihihi, salamat ha. Okay. Mabilis na lumapit si Lorilyn at kinuha ang 3 bag mula sa mga kamay ni Terence, ngunit ginamit niya ang isang kamay para kunin ito, nakatikip pa rin ang isang kamay sa kanyang dibdib. Dahil dito ay medyo natarante si Terence. Ano ang ginagawa ni Lorilyn? Gayunpaman, si Lorilyn ay isang babae pa rin. Wala siyang gaanong lakas. Paano niya nabuhat ang 3 bag gamit ang isang kamay? Kinuha ni Lorilyn ang bag at muntik na itong mahulog sa lupa. Sa sobrang takot niya ay wala siyang pakialam na takpan ang kanyang dibdib at mabilis na inabot ang isa niyang kamay para tumulong. Napakalaki ng paggalaw kaya walang natatakpan ang tank top ni Lorilyn, at ang 2 maliliit na kuneho ay tumalon sa mga mata ni Terence. Nakaramdam ng awkward si Terence at mabilis na umiwas ng tingin. Bakit napakaliit ng suot ni Lorilyn? Ngunit wala talagang masabi si Terence, wala rin masyadong suot si Aliyah. Ang bahay na ito ay karaniwang tinitirhan ng 2 batang babae na nag-iisa, kaya normal na sa kanya ang magsuot ng mas mababa. Ano ang silbi ng pagsusuot ng marami sa bahay? Naiintindihan ni Terence kung bakit, dahil hubad din si Yasi noon. Pagkatapos ng ilang ubo, lumipat si Terence sa kompromiso na ibinibigay sa kanya ni Aliyah. Si Lorilyn, sa kabilang banda, ay nakahawak sa 3 bag, ngunit nakaramdam siya ng malamig na sensasyon sa kanyang dibdib sa susunod na sandali. Napagtanto niya na nalantad siya, at nakita niya ang awkward na ekspresyon ni Terence. Namula agad ang mukha niya. Sa pagkakataong ito, walang pakialam si Lorilyn sa planong pinag-uusapan ni Aliyah paglikha ng isang hindi maliwanag na relasyon upang ipakita ang kanyang pagkababae. Ibinaba niya ang 3 bag at tumakbo sa kwarto. Ako. Magsusuot ako ng damit. Walang magawang sabi ni Aliyah habang pinapadyak ang kanyang mga paa. Bakit hindi mo ito pinapahalagahan? Sa wakas nakagawa na ako ng pagkakataon para sa'yo, pero tinapon mo na. Talaga. Hehe, mas mainit sa bahay, kaya hindi tayo masyadong nagsusuot.
Lorilyn, nakakahiya ka. Paliwanag ni Aliyah, Terrence bro, maupo ka na. Sige, sabi niya. Medyo nahihiya rin si Terrence, tumingin siya kay Aliyah, at napagtanto na wala rin itong suot na bra. Hindi ito gaanong halata gaya ng kay Lorilyn, ngunit medyo halata pa rin. Natuyo ang bibig ni Terrence. Ngayon lang naalala ni Terrence na si Aliyah ay hindi na isang maliit na babae. Ang mga bagay na nakita niya sa kanyang drawer, pati na rin ang kanyang katawan, ay nagpaunawa kay Terrence na siya ay isang first-year high school na babae. Bata pa lang ang tingin niya sa kanya, pero hindi sina Aliyah at Lorilyn. Tila kailangan niyang baguhin ang paraan ng pakikipag-usap sa kanila. Hindi siya maaaring palaging maging tulad ng isang magulang, o maaari itong maging sanhi ng mga batang babae na maging rebelde. Napansin din ni Aliyah ang tingin ni Terrence, nagulat at masaya. Sa wakas napansin na niya. Paano ito? Itinuring ko pa rin na may kakayahan, tama. Aliyah, next time I come, huwag ka nang magsuot ng konti. Hindi ka na bata. Umubo si Terrence ng ilang beses para maputol ang awkwardness. Si Aliyah ay ibubugay na lamang ang kanyang dibdib at sasabihin, hindi, ngunit nagsimula siyang pawisan. Muntik na siyang madala, ngunit mabilis na kinalma ni Aliyah ang sarili. Kung aakitin niya si Terrence dito, hindi lang siya magsisisi kay Lorilyn, ngunit malamang na magagalit din si Terrence, di ba? Baka bugbugin lang siya ni Terrence at bigyan siya ng karne ng kawayan. Medyo natakot pa rin siya nang maalala niya ang puwet ni Terrence. Masyado siyang pabaya. Binawi nga ni Aliyah ang sarili sa nakaraan, hindi pa rin niya lubusang nabago ang imahe ni Terrence ng isang maliit na babae, at wala siyang magawang hindi nararapat. Ngunit ang sinabi ni Terrence ngayon ay isang magandang bagay. Sa wakas ay natanto niya na sila ni Lorilyn ay hindi na maliit na babae. Haha! Ayaw ni Aliyah na makita ni Terrence ang kanyang iniisip, kaya lumipat siya sa mas seryosong paksa. Terrence bro, may narinig ka ba tungkol sa kapatid ko kamakailan? Kapatid mo. Nanikip ang puso ni Terrence habang nag-aalangan, ang iyong kapatid ay nagsasagawa pa rin ng isang espesyal na misyon. Ang misyon ay hindi pa natatapos, kaya hindi na siya makakabalik. 2,578. Hindi pa. Medyo nadismaya si Aliyah. Then, delikado ba? Sa tingin ko ay hindi. Alam mo kung gaano ako kagaling, at ang kakayahan ng iyong kapatid ay hindi mas mababa kaysa sa akin. Higit pa rito, napakaraming mga kasamahan sa koponan na magkatabi, kaya walang magiging problema. Sabi ni Terrence. Ay, ganun ba? Nagsisimula ng maghinala si Aliyah. Naalala niyang may nagsabi sa kanya na tapos na ang misyon, at naiwan doon ang kanyang kapatid para sa isang mahabang surveillance mission. Paano siya nagkaroon ng team? At saka, kahit na sinusubaybayan niya ang mga ito, hindi niya makontak ang kanyang pamilya, hindi ba? Of course it is. You should know that when you're on a mission, you have to be strictly disciplined and you can't contact your family. So, in few years, babalik na ang kapatid mo. Kapag natapos na ang mission, habang buhay mo nang kunin ang pensyon. Si Terrence, natural, ay hindi alam na nakatanggap si Aliyah ng tugon. Sinusunod pa rin niya ang sarili niyang pangunawa. Si Harold at ang Pangolin ay magkasama sa isang misyon, kaya kailangan nilang magkaroon ng maraming kasamahan sa koponan. Paano siya nagkamali ng hula? Naghihinala si Aliyah, pero hindi na siya nagtanong pa. Ang trabaho ng kanyang kapatid ay mapanganib sa simula, at ang ilang mga bagay ay mabuti at hindi masamang bagay. Hindi nila maiiwasan ang masasamang bagay, at lalabas na si Lorilyn. Hindi siya makapagtanong ng maraming tanong na makakaapekto sa mood. Huwag kang mag-alala, Aliyah, malapit nang makipag-ugnayan ang iyong kapatid sa ating mga tao. I'll update you on the latest developments. Bahagyang sumakit ang puso ni Terrence. Mapatunayan niya na ang Pangolin ay isang cyborg, ngunit hindi niya alam kung paano sasabihin iyon kay Aliyah. Tumango si Aliyah. Si Lorilyn ay tapos nang magpalit at itinulak ang pinto. Nakasuot siya ng maluwag na set ng mga damit pambahay, na nakatikip ng buo sa kanyang maliit na katawan.
Hindi alam ni Aliyah ang sasabihin. Hindi ba dapat magbago ka sa isang bagay na mas kabataan at sexy? Anong ginagawa mo sa malaking bag na iyon? Lorilyn, kung pagod ka na sa pag-aaral, huwag ka nang mag-scrap picking. Nakausap ko lang ang lolo Zumo, at tinulungan ko siyang makahanap ng disenteng trabaho na may mataas na sweldo. Hindi na niya kailangan pang mag-scrap pick, at mabibigyan kanya ng bahagi ng perang kinikita niya. Hindi lang ipinaliwanag ni Terence kung bakit niya gustong kausapin si Boss Zu, at nalulunasan din nito ang problema ni Lorilyn, at nalulusaw na rin ang problema ni Lorilyn, at nilulusyonan na ni Lorilyn ang problema ni Colton. Kulang sa tulog. Namula si Lorilyn, medyo nahihiya. Hindi niya akalain na si Terence ay mag-aalaga sa kanya ng sobra. Nagayos pa siya ng trabaho para kay Lolo Zo para makapag-aral itong mabuti at hindi masayang ang oras ng kanyang pahinga. Mula sa pananaw ni Lorilyn, si Lolo Zo ay isang matandang lalaki lamang na namumulot ng mga scrap. Anong uri ng disenteng trabaho ang kukuha sa kanya? Ano kayang gagawin niya? Si Terence ay nagayos ng trabahong may mataas na sahod para sa kanya, dapat ginawa niya ito para makabawi sa kanya. Elder Zu, umiiyak ako, Earth class ako kung tutuusin, hindi murang maging bantay sa isang mayamang pamilya. Sa pag-iisip nito, lubos na nagpapasalamat si Lorilyn, ngunit medyo nag-aalala rin siya. Hindi naman masyadong mahirap na ayusin ang trabaho para kay Lolo Zo, tama. Hehe, wala namang problema. Sa totoo lang, magaling si Lolo Zo sa mga gawain, nakangiting sabi ni Terence. Tinakpi ni Aliyah ang bibig niya at tumawa. Malinaw na hindi alam ni Lorilyn kung gaano kalakas si Boss Zo. Nagulat siya nang makita niyang binugbog ni Boss Zo si Bawang, ngunit nang malaman niya kung sino siya, at isa itong master sa ilalim ni Terence, hindi na siya nagulat. Kung gayon, magpapasalamat ako kay Terence bro sa ngalan ni Lolo Zo. Alam ni Lorilyn na inayos na ni Terence ang lahat, kaya maaari na lamang niyang pasalamatan siya. Sige, aalis na ako. Magpahinga kayong mabuti sa bahay at matulog ng maaga. Kung may problema kayo sa hinaharap, hanapin niyo na lang si Lolo Zo o si Rowan. Tumayo si Terence at naghanda na umalis. Terence bro, aalis ka na. Ayaw umalis ni Aliyah, minsan lang pumunta dito si Terence. Gabi na, ililibre ko kayo ng kainan sa ibang araw. Malapit na ang final exams, di ba? Gagantimpalaan kita ng maayos kapag nakakuha ka ng magandang resulta. Sabi ni Terence. Ang ganda kaya. Top 10 na siya sa grade niya, kaya malamang makapasok din siya sa final exam. Medyo masama nga ako, pero malamang makapasok ako sa top 10. Nahihirapang isipin ni Aliyah na makakapag-aral siya ng mabuti balang araw, at makapasok sa top 10 sa isang paaralan tulad ng unang paaralan ni Starfield, kung saan napakaraming masters. Oo, i-maintain mo lang ang level na ito. Sabi ni Terence sabay tango. Umalis si Terence sa bahay ni Lorilyn sa tulong ni Aliyah at Lorilyn, ngunit hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng BMW na humaharang sa kanyang daraanan. Medyo naiinis siya nung una, pero nung nakita niya yung taong papalabas ng sasakyan, natuwa siya. Ito ay Teofisto at Rowan. Jocelyn Ferd. Tumalon si Teofisto mula sa kanyang sasakyan nang makita niya si Terence. Natanggap niya ang malinaw na senyales mula sa Hidden House Fuller na tutulungan nila siyang kunin ang ilan sa mga negosyo ng Coldy sa Starfield, na opisyal na naging kinatawan ng Hidden House Fuller. Medyo natarante si Teofisto noong una, hindi siya makapaniwala na nahulog lang siya sa bitag ng ganito. Ang Hidden House Fuller ay isang makapangyarihang pag-iral, at hindi ba't si Bawang ang kanilang tagapagsalita sa kalapit na lungsod? Bakit biglang gusto nilang pumasok sa Starfield? At saka, hindi ba ang Starfield ang teritoryo ng tagong kinatawan ni Hale, si Coldy? Ano ang gagawin ni Coldy kung dumating sila? Gayunpaman, ang mga sumunod na salita ng Hidden House Fuller ay nagpatahimik kay Teofisto. Malinaw na sinabi sa kanya ni Betoy na ang Hidden House na si Fuller ay nagtatrabaho na ngayon para kay Terence.
Para siyang naturukan ng dugo ng manok, mabilis na nakuha ni Teofisto ang numero ng contact Big Juice at ang kasalukuyang lokasyon ni Terence. Mabilis siyang nagmaneho ng may Rowan para pasalamatan si Terence sa pagdating. Bakit kayo nandito? Medyo nagulat si Terence anong ginagawa ng dalawang ito dito. Normal lang sa kanila na malaman ang address ni Lorilyn dahil lagi nilang pinuprotektahan siya at si Aliyah sa dilim, pero paano nila nalaman na nandito siya? Diyos Terence, ipinaalam na sa akin ng hidden housefuller na maging tagapagsalita nila. Nakuha ko ang iyong balita kay Mr. Zhou, kaya dali-dali akong pumunta para magpasalamat. Madamdaming sabi ni Teofisto. Nako, alam mo na yan. Mabuti naman. Magsumikap ka sa future, pero gumawa ka ng maayos na negosyo. Huwag kang gagawa ng masama. Dapat alam mo kung paano namatay si Bawang at ang anak niya. Mahinang babala ni Terence. Ayaw niyang maging bully si Teofisto at ang kanyang anak. May ilang ilegal na negosyo ang House Zhou, ngunit hindi sila kasing ingat ng Bawang Colton. 2,579. Naiintindihan ko. I'll manage my nightclubs, entertainment cities, and other businesses. Hindi ako gagawa ng anumang bagay tulad ng pang-aapi ng mga tao. Itinuring ni Teofisto ang mga salita ni Terence na parang isang royal decree, gagawin niya ang anumang ipagawa sa kanya ni Terence. Okay, that's good. I'm going back to Eastern City. You guys can go back to work. Tumingin si Terence kay Rowan. Huwag kang magpakatanga sa school. Learn some knowledge para maaga mo ang negosyo ng tatay mo in the future. Hindi naman pwedeng forever ka sa senior year, diba? Okay, God Linford. Awkward na sabi ni Rowan. Sumakay si Terence sa kotse, at ganoon din ang Zos. Ang dalawang kotse ay umalis sa kapitbahayan, nagmamaneho sa dalawang magkaibang direksyon. Bumalik sa bahay ni na Lorilyn at Aliyah, tinakpan ni Lorilyn ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay, nahihiya habang nakaupo sa sofa, bumubulong sa sarili, Aliyah sis, pinahiya ko ba ang sarili ko ngayon? Iisipin ba ni Terence bro na madali akong babae? Bakit ako? Sabi ni Aliyah, tinitignan kung gaano kaiya si Lorilyn. Bahay natin ito, kahit wala tayong suotin, ayos lang. Huwag kang mag-alala, hindi masyadong mag-iisip si Terence bro. Mabuti iyon. Nakahinga ng maluwag si Lorilyn. Lorilyn, hindi naman sa gusto kitang sumbatan, pero tingnan mo ang ginawa mo. I was trying to create an opportunity for you, but you went back to your room to change, left me alone in the living room with Terence bro. Or you create an opportunity for me or for you? Tanong ni Aliyah. Aliyah sis, I'm sorry, hindi ko natupad ang magandang intensyon mo. Ibinaba ni Lorilyn ang kanyang ulo at sinabi. Kalimutan mo na. Tiningnan ni Aliyah ang guilty na mukha ni Lorilyn at nakaramdam din ng kaunting guilty. Tinutulungan niya si Lorilyn na habulin si Terence, at ngayon ay iniisip niyang makipagtalik din kay Terence. Ibinilang ba iyon bilang pagpapabe kay Lorilyn? Ako. Sisipag talaga ako sa susunod. Nakita ni Lorilyn na medyo namula ang mukha ni Aliyah, na isip niya na galit ito sa kanya dahil hindi siya sumuko. Sige, tingnan natin kung ano ang binili sa atin ni Terence bro. Ayaw ng pag-usapan ni Aliyah ang tungkol dito, ayaw niyang matapan ang beans. Naalala ni Lorilyn na itinabi niya ito at tumakbo silang dalawa para tingnan kung ano ang dala ni Terence. Bakit papaya at gatas? This is breast enhancement food. Nagulat si Aliyah nang makita ang mga papaya at gatas. Hehehihihi, hindi ba medyo malabo? May pinaparamdam ba si Terence bro? Paano? Paano ba yun posible? Aliyah sis, masyado kang nag-iisip, di ba? Hindi dapat ganito ang iniisip mo. Bakit hindi? Nagsimulang lumipat ang mga mata ni Aliyah sa dibdib ni Lorilyn, may ngiti sa kanyang mukha. Lorilyn, I think this papaya and milk are for you. Parang hindi ka lubusang pinansin ni Terence bro, gusto niyang lumaki ka. Hindi pwede. Medyo nahihiya si Lorilyn, pero mas nagulat siya.
Ganyan ba talaga naisip ni Terence bro? Nagpapahiwatig ba talaga siya sa kanya? Gayunpaman, hindi ba niya nagustuhan ang kanyang maliliit na suso at tulad ng mga batang babae na may malalaking suso? Tingnan mo, ito ay mga ubas. Ito ay lalong nagpapatunay sa aking hula. Sabi ni Aliyah, sabay turo sa bag. Kadalasan, sa mga nobela, may mga malabong paglalarawan, tulad ng pagkain ng ubas o kung ano paman. Ibig sabihin, kumakain ng ubas sa dibdib ng isang babae. Kaya, ang pahiwatig ay napakalinaw. Hindi ako naniniwala na ang mga taong bumili ng mga grupong ito ay walang anumang iniisip. Achoo! Tumikim muli si Elder Zhu. Bakit parang may nang-aasar na naman sa kanya? Pagkatapos, nagsimulang maniwala sa kanya si Lorilyn. Tingnan mo kung gaano kaliit ang mga ubas na ito, tiyak na ipinahihiwatig ni Terence bro na ang iyong maliit na kuneho ay napakaliit, at dapat kang kumain ng gatas ng papaya para mas masustansya. Pagsusuri ni Aliyah. Elder Zhu, inosente ako. Maliit ang mga ubas na ito dahil napites na ang malalaki. Bulok man o maliit ang natitira. Napakahirap ng aking pagpupulot nito. I see. Namula si Lorilyn at nahihiyang sinabi, then. Tapos kakainin ko mamaya. Oo, sabay na tayong kumain. Tumango si Aliyah. Aliyah sis, matanda ka na ha. Tiningnan siya ni Lorilyn ng kakaiba. Anong alam mo? Si Terence bro ay may gatas na baka na kapatid na babae sa tabi niya, malayo pa ako dyan. Sabi ni Aliyah. Pero, ako ang nalampasan niya. Anong silbi kung hihijitin mo siya? Lalong naguluhan si Lorilyn. Ako. Hindi alam ni Aliyah ang sasabihin bakit lagi siyang walang pinto. Hindi niya sinasadyang nasabi muli ang katotohanan at mabilis na nagpaliwanag, I'm just giving you a goal. Sa akin bilang isang huwaran at humihimok sa iyo na abutin, magkakaroon ka ng motibasyon. Kung hindi, saan mo kukunin ang motibasyon ng walang paghahambing? Isinasakripisyo ko ang sarili ko para matulungan ka. Aliyah sis, ang galing mo. Ang dalisay na sabi ni Lorilyn, nakakaantig. Haha. It's alright. Sabi ni Aliyah na medyo nahihiya. Noong araw-araw at araw-araw na sekta, sina Leandro at Stanley ay maingat na nakaluhod sa harap ng Celestial Master na si Chadrick, habang si Natoy ay nakaluhod sa likod niya. What? You're saying that Terence is already a sky class. Ang bilis mong nag-level up. Hindi makapaniwala si Celestial Master Chadrick sa kanyang narinig. Paano ito naging posible? Anong uri ng nakakabaliw na bilis ng leveling ito? Hindi siya nag-practice ng kahit anong demonic arts, kaya paano niya na-level up ang napakaraming level sa isang pagkakataon? Nasa peak siya ng mid-phase ng Earth class noon, at ngayon sky class na siya. Kumain ba siya ng isang bungkos ng chi amassing pills? Parang hindi makatotohanan iyon. Hindi lang si Terence, maging si Irving ay naging isang sky class master. Dahil doon, sinabi sa kanya ni Leandro kung paano niya nakilala si Irving at nabugbog. Ano? Si Irving ay naging isang sky class master. Paano ito posible? Ang Celestial Master na si Chadrick ay lalong hindi makapaniwala ngayon ito ay kakaiba, ngunit hindi katanggap-tanggap para sa isang freak na tulad ni Terence na biglang pumasok sa Sky Class. Kung tutusin, siya ay isang taong kayang talunin si Natoy, siya ay isang master sa mga master, ngunit ang sabihin na ang isang maliit na alagad ng tagong bahay ay maaaring makalusot mula sa isang mystic hanggang Sky Class ay isang biro. 2,580. Ito ay hindi na kasing simple ng pagiging hindi makatotohanan. Imposible lang. Leandro bro, may problema kaya ang mid-quality mong underwear na Golden Cicada. Mahinahong sabi ni Natoy. Yung underwear ko. Naghinala din ako na hindi umubra ang Golden Cicada underwear, pero nahanap kita Pancho ng Hidden New Family at ng mga tauhan niya para tingnan ito. Hindi nasira ang underwear ko. Sabi ni Leandro. Haburin mo yung pang-ibaba mo, titingnan ko. Naramdaman din ng makalangit na paggalang na si Chadrick na maaaring may problema sa mga damit na panloob. Oo.
Mabilis na tinanggal ni Leandro ang kanyang mga pangilalim na damit at magalang na iniharap. Oh! Hindi ito middle grade golden cicada underwear. Nagbago ang mukha ni Celestial Master Chadwick nang makita ang underwear. Hindi masabi ni Leandro, ngunit masasabi niyang may mali dito. Hindi isang medium grade golden cicada bra. Napakurap-kurap si Leandro, na may pagdududa na nakatingin kay Celestial Master Chadwick. Master, hindi ba ito ang mid-grade na golden cicada innerwear na suot ko noon? Don't tell me that this underwear can be downgrade automatically. It's not an automatic demotion. It's your underwear na pinalitan ng iba. Itinuro ng makalangit na kagalang-galang na si Chadwick ang panloob na kasuotan ng golden cicada sa kanyang kamay. Ito ay isang mababang uri na panloob na golden cicada. Bagamat kapareho ito ng isang mid-grade na damit na panloob na golden cicada, masasabi ko ang pagkakaiba sa isang hitsura. Ang mababang uri ng mga panloob na golden cicada ay maaaring magdepensa laban sa mga pag-atake ng mga taong nasa ilalim ng Earth class, ngunit ito ay walang silbi laban sa mga taong mas mataas sa Earth class. Maaari mong ipagtanggol laban sa Right Coil Tiger at sa mga pag-atake ng kanyang mga tauhan, ngunit hindi ka makakapagtanggol laban sa mga pag-atake ni Terrence at Irving. Ang Irving na iyon ay tiyak na nakalusot sa Earth class. Ano? Napalitan ba? Paanong posible iyon? I've been wearing this the whole time, paano kaya napalitan? Gulat na sabi ni Leandro. Biglang may naisip si Leandro. Hindi pa siya nagsusuot ng pangilalim na damit noon, at iyon ay nang pumunta siya sa silid ni na Cheryl at Yasi. Doon siya naligo, at hindi ba huminto sa pagtatrabaho ang mga undergarments kinabukasan pagkatapos niyang maligo? Yasi. Dapat siya, itong munting demonyo, siya iyon, pinalitan niya ang aking damit na panloob. Sa wakas ay naunawaan na ni Leandro kung bakit si Yasi, na laging nasa tapat, ay biglang umalalay sa kanya. Masaya siya tungkol dito, ngunit tila sinadya siya ni Yasi na ipagpalit ang panggit ng grado na panloob na golden cicada. Sa pag-iisip pabalik sa lamig ni Cheryl, ang maruming tubig sa pintuan ng kanilang dormitoryo, at ang kanyang pag-aalala, napagtanto ni Leandro na muli siyang niloko. Ang dalawang babaeng ito ay nasa panig pa rin ni Terrence, pinapalitan ang kanyang mid-quality na golden cicada na kasuotan. Leandro bro, balik tayo para makaganti sa kanya. Si Stanley ay galit na galit din. Sinabi lang niya iyon para iligtas si Leandro sa galit ni Celestial Master Chadwick. Hindi na kailangang magmadali sa pag-aayos ng mga account. Ikinaway ni Celestial Venerable Chadwick ang kanyang kamay at inihagi sa gilid ang lower grade na panloob na golden cicada. Talagang babalikan natin sila. Pero kung padalos-dalos kang pumunta doon, ano ang mapapala mo maliban sa paghingi ng pambubugbog? Nagkatinginan sina Leandro at Stanley, tahimik. Tama siya, humihingi kay Terrence ng mid-quality na golden cicada underwear. Kahit na aminin ni Terrence, nababasa pa rin niya ang kanyang kapalaran. Master, dahil pinalitan ng mga undergarments, ibig sabihin hindi sky class si Terrence, siguradong earth class siya. Hayaan mo na kami ni Leandro bro bumaba ng bundok para balikan siya, okay? Si Natoy ay tapat pa rin sa Leandro. Sumimangot si Celestial Master Chadwick. Tinanggap lang niya si Leandro bilang in-name disciple dahil si Natoy ang paborito niyang estudyante, wala man lang siyang respeto sa Leandro. Hindi siya natuwa na si Natoy ang tatayo para sa kanya. Sa ngayon, nasa pinakamahalagang yugto ka ng ikalawang yugto ng sining ng Krisantemo, huwag kang magambala sa ibang bagay. Oo, Master. Mabilis na ikinulong ni Natoy ang kanyang mga kamao at umalis. Siya ay masyadong mapusok kung tutuusin. Wala pa siya sa peak ng second floor, paano kung hindi siya ang kalaban ni Terrence? Sige, Leandro, huwag mo masyadong sisihin ang sarili mo. Mid-quality golden cicada bra lang yan, maya-maya lang ay babawi ka. Ang Celestial Master na si Chadwick ay hindi masyadong nagmamalasakit sa mga damit na panloob, hindi mahalaga kung wala na ito. He waved his hand for Natoy's sake, pwede ka na munang umalis. Tutulungan kitang mag-isip ng walang kabuluhang paraan para personal kang makabawi sa kanila. Maraming salamat, Master.
Tuwang-tuwa si Leandro, to be honest, mas gugustuhin niya ang sarili niya, huwag hayaang si Natoy ang gumawa nito. Akala niya ay gusto ng Celestial Master na si Chadwick na makabangon siya, ngunit ang totoo ay ayaw niyang makaabala ito sa paglilinang ni Natoy. Medyo naiinis na si Leandro, isa lang siyang ordinaryong tao. Kung hindi dahil sa respeto ni Natoy sa amo na ito ay pinalayas na niya ito. Nagkaroon ng problema si Fatty Boy nitong ilang araw, at ito ay isang malaking problema. Tumataas ang reputasyon ng kumpanyang medikal ng Miracle Doctor na si Larkins, at kamakailan nilang pinalawak ang kanilang mga pabrika at pinalaki ang kanilang kapasidad sa produksyon. Ang kanilang mga produkto ay ibinente sa ibang bansa at ang pangangailangan para sa kanila ay hindi makatugon sa pangangailangan. Sa pagkakataong ito, ang Fatty Boy ay pupunta sa ibang bansa upang palawakin ang kanyang merkado sa isang maliit na bansa. Dahil sa magandang reputasyon ng kumpanyang medikal ng Miracle Doctor na si Larkins, lahat ng kanilang mga produkto ay exempted sa customs. Si Fatty Boy ay nagbabalak na magpahinga sandali para ayusin ang pagkakaiba ng oras bago makilala ang pinakamalaking medikal na negosyante sa bansa, ngunit hindi nagtagal pagkarating niya sa hotel, isang hindi inanyayahang bisita ang dumating. Sa tabi ng hindi inanyayang bisitang ito ay ang mga ngalakal ng gamot na nag-imbite ng Fatty Boy sa maliit na bansang ito. Kakaiba ang bumisita sa sobrang gabi, ngunit hindi ito masyadong inisip ni Fatty Boy. Naisip niyang hindi na makapaghintay ang dalawa na salubungin siya, kaya masigasig niya itong pinapasok sa bahay. Mr. Lay, let me introduce myself. Ako ay military counselor na si OG, at ang aking palayaw ay military counselor. Siyempre, maaari mo ring isipin ito bilang isang palayaw ng bandat. Biglang sinabi ng estranghero na pumasok sa silid kasama ang mga ngalakal. Ang sitwasyong ito ay nagulat kay Fatty Boy, ang lalaking ito ay malinaw na ang host ngayon. Inakala ni Fatty Boy na ang taong ito ay assistant o secretary ng isang pharmaceutical businessman, ngunit hindi niya inaasahan na makikita sa lahat ng senyales na ang taong ito ang nagdesisyon. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.